Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to Lord of Harvest Los Angeles Tagli Service. Welcome po sa ating mga viewers at mga nandito in person. Thank you for coming and we are grateful that you are here with us, fellowshipping with one another. At bago po ako manalangin, sa umagang ito, nais ko lamang pong basahin ang mga awit ng pasasalamat matatagpuan sa mga Salmo 136 verses 1 and 2. At ganito po ang sinasabi, O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Tayo po ay manalangin, taas po natin ang ating mga kamay bilang pagpapasalamat at pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito, nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat sa araw na ito, sa linggong ito, at sa buwan ng Nobyembre, O Lord God. Maraming salamat sapagkat sa buwang ito, Panginoon, sasamahan mo kami, bibigyan mo kami, Panginoon, ng pag-iingat, Panginoon, sa araw-araw, ikaw ang aming kasama. Sapagkat sinabi ng iyong salita, you are with us. Wherever we go, you are for us, you are with us, and you are going to lead us, O God. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami ay nagtamo ng kapatawaran sa iyo sa aming mga nagawang pagkukulang sa nakaraang mga araw. And we are grateful, O God, because you are God who forgives us, O God. You are the God who knows everything in us, O God. And you are the God we are grateful, O God, na siyang Panginoon, nagbibigay sa amin ng katahimikan sa aming buhay, Panginoon. You are the Prince of Peace. You are the peace of our heart. You are the peace of this nation, O God. At sa umagang ito, dinideklara namin, Panginoon, that we are grateful, O God. Grateful because you heal us, O God. Grateful because you are here in our midst. Grateful because the Holy Spirit is in us, O God. Grateful, O God, because the Holy Spirit guide us and give us the wisdom, O God. Grateful, O God, because of our members, of our friends, O God. Grateful because of our family, O Lord God. Grateful for our church, the Lord of Harvest Church, O God. Lord, maraming salamat muli. Dinala mo ang aming mga paa dito sa lugar na ito, O God. Upang kami, Panginoon, ay magpasalamat at i-express namin sa iyo ang aming gratefulness, O God. Lord, we will praise you, we will thank you, O God, with our singing, O God, with our music, O God, that will bring us unto your throne, O God. At gayon din, Panginoon, sa aming pagsasama-sama, sa aming fellowship after service. May each one of us, O God, be grateful that we are here in this place, O God. Pupurihin ka namin, sasambahin, at ibabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Amen and amen. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Today is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Ang lahat po nagsabi ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Hallelujah! Hallelujah! We can do better than that. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on! Palakpak po natin ang ating mga kamay. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, 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 tuloy-tuloy ang tagumpay. Tuloy-tuloy,
gasa sa akin ang pagpapala. Ang kaharian ng Diyos ay nasa akin na. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy! Come on, I want to hear your voices. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy ang tagumpay. Tuloy-tuloy! 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 Tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay ko ay paganda ng paganda. Rumaragasa sa akin ang pagpapala. Karya ng Diyos ay nasa. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay ko ay paganda ng paganda. Rumaragasa sa akin ang pagpapala. Karya ng Diyos ay nasa akin na. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong Come dahilan. on, itaas ang ating... Bakit ako Itaas natin ang ating mga binilimot inalagaan? Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, nagkatulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Nasaya sa piling mo. Let's sing this with confidence. Kung may pagsubok man o kaginitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking saglihan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang susipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, nagkatulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ang ibang nagmahal sa akin, nagkatulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba.
salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo, Lord. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Come on! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy po tayo tumayo sa presensya ng Panginoon at awitin natin ito ng may panalangin. Ang katapatan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos ay patuloy na rumaragasa at nararamdaman ng bawat isa. Tunay po bang mabuti ang Diyos sa bawat isa? Hallelujah! Ang mga ng iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ulitin po natin, sabayan niyo po kami. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Let's declare it, ang katapatan. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti mapagkay naman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo ang siyang gabay sa kasakitan. Ayan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Let's declare ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay,
let's raise our voices. God wants to hear your voices. Come on, church. Let's exalt Him in this place. Oh, hallelujah. Walang humpay ang kabutihan ng Diyos. Come on, let's declare ang kabutihan. Ika'y tapat sa habang Ika'y mabuti magpagay lahat man. Ang gatak ko ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang Ika'y mabuti. Ika'y mabuti magpagay lahat man. Ang gatak ko ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan. Kailanman hindi nagbabago. Hallelujah! Come on, church! Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa iyo. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang Come on, church. Let's raise our voices. Hallelujah. Ika'y mabuti magpagay lamang. Oh, hallelujah. Ang gatak ko Oh, ay inhabit the praises of your people, God. nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan. For the last time, let's declare it. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Mga kapatid, kung pinalakpakan natin ang darkness last night, harapan dapat ang ating Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Banal na Espiritu, ipalakpakan natin ng mas malakas. Amen? Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you. We thank you for we have brought us in this place, oh God. Thank you for making us alive today, oh God. Thank you for breathing upon this physical body, oh God, and you have brought this place, oh God, to worship you in spirit and in truth. To thank you for everything, oh God, that you have done in our lives, oh God. Thank you for the great love. Thank you for the blood, oh God, that you suffered and died for our benefits. Thank you for the salvation, oh God. Oh, we receive all of that, oh God. And thank you for all the things that you're still doing in our lives. Panginoon, here we are. Open book to you, Panginoon. We fall short. We continue to fall short of your glory. But thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness, oh God. Thank you for your forgiveness, oh God, that lie always available for us to receive it, oh God. If we will only humble ourselves, declare, oh God, that apart from you, we are nothing. And we declare, oh God, by the shedding of the blood, there is a remission of sin. And we thank you. Thank you for your continuous forgiving of our sins. Oh God, we are excited and we are thankful for all the things that you are about to do in our lives, oh God. Lord, thank you for the hope, oh God, for the redemption of our sins, oh God, that one day we will spend eternity with you. Thank you. Thank you for the blessed hope, oh God, that one day we will celebrate like in this kind of worship, oh God, into your throne, oh God, with your whole heavenly hosts, oh God. Oh, hallelujah. Thank you. Thank you for this day, oh God. And we just commit
message. Anoint him right now, O God. Release your powerful anointing upon our pastor, O God, that he will deliver a powerful message, that we will leave this place not empty-handed, but recharged, O God, with the hope, O God, with the blessed, with the new words, O God, from you, dear Father God. And, O God, thank you. Thank you, O God. And we are careful to give you back all the glory. In Jesus' almighty name we say, and all people God's will say, Amen and Amen. Hindi po yung magkamayan bago tayo umupo. Pagpatian, magandang umaga sa pangalan ng Diyos. Welcome to the Lord of Harvest family. You are invited to worship with us every Sunday in person here at historic Filipina Town in Los Angeles. Taglish service is at 9 a.m., English service is at 10:30 a.m., and LOH Espanol is at 2:30 p.m. We encourage you to join us as we seek God in prayer every Friday from 8 to 9 p.m. via Zoom. And every first Friday of the month, Friday Night Live prayer and worship at the LOH Chapel from 8 to 9:30 p.m. Be equipped and trained to share the gospel of Jesus Christ. Every second Saturday of the month, we encourage you to come, go, and share the gospel of Jesus Christ in our community for the second Saturday soul winning. Meet at 9 a.m. for training, then go out in teams to reach our neighbors with the love of Jesus. Live stream is available via YouTube and Facebook under Lord of Harvest LA. Don't forget to hit like, follow, and subscribe. Please visit our website at lordofharvest.org for more information. Alright. Magandang umaga po muli sa pagbati mula sa Los Angeles. Sa ating po mga nanunood, we welcome you to our Taglish service dito po sa Los Angeles, California, and hope to see you one day in person. Okay? For our announcement po, marami po tayong activity for this month. Unahin ko na po yung ating pong upcoming Thanksgiving celebration. That will be on November 23rd, 2 Sundays more. Sa darating na 2 linggo, November 23 again, this will be a potluck blessing lunch right after our English service. So, we'd like to invite you to come and join us at dalhin niyo po yung inyong specialty dish to be shared for everybody. Excited po ba kayo sa Thanksgiving? Parang hindi ko nararamdaman. Excited po ba tayo? Alright. Okay. Salamat sa ating Thanksgiving announcement. Ito po ang ating pong mas excited dapat kayo. Sa darating na susunod na buwan, which is December, alam naman po natin na ang ating pong December ay it's a Christmas holiday, right? So, nakikita niyo po sa fina-flash sa ating screen ang ating pong annual Christmas banquet on December 13th. That will be on Saturday at 11 a.m. to 3 p.m. This time po, upgraded tayo. Kung meron pong 2.0, tayo po ay nasa 2.0 level din. Okay? So, this will be at Impressions Banquet Hall. It's a very nice place. And this is a sit-down formal luncheon. So, we encourage you to wear your formal dresses. Once in a while po, maganda ma-experience natin na we wear our formal mga kasuotan, ano? Ito po ay limited seating lang po.
We encourage you to, if you haven't gotten your ticket yet, please come and see my wife or any of these cell group leaders and inquire. Ang ticket po is at $65 until November 31st, November 30. Pagkatapos po noon, the price will go up. It will be at $70 effective December 1st. The reason is, kinakailangan pong malaman ng namumuno na ilan po ang ating pong guests para po in preparation also with the banquet call. So we need to coordinate with them how many people are coming. At ito po ay, kung marami pong nagtatanong bakit we have to confirm, dahil po ang meron po agreement with the banquet hall and the Lord of Harvest that we have to confirm the number of attendees. And so, we encourage you, kung wala pa po kayong ticket, at gusto nyo po, hanggang November 30 po, you can decide. Doon po sa mga hindi kaya mag-pay upfront, pwede ko may payment plan po tayo until November 30th. Okay? So, kung hindi naman po talaga, bagbayad kayo ng 70. But we encourage you to come. Dahil po, this will be our last event for the year. And we don't want to miss you. And so, at marami pong food. Marami pong pagkain. Hindi po kayo tatayo. You will be served. This time, we're sitting down when we will be served. Woo! Who's excited? Parang hindi ko nararamdaman, ha? Are you excited? All right. Okay. Ngayon po dadako tayo sa ating pagbibigay at tinatawagan ko pong ating mahal na Sister Test for our tithes and offering. Maraming salamat po. Excited na tayong lahat. Hallelujah! Mga kapatid, ang ating pong teksto ay nasa Lamentation chapter 3, verse 23, The faithfulness of the Lord is new every morning. Ngayon, maikukwento ko lang pong sandali. Nung hindi ko po gusto pumunta dito sa Amerika, but then, dahil tayo ay mananampalataya ng Panginoon, ang asawa ko po ang may gusto na nandito ang pamilya namin, kaya pumunta kami dito. Pero dahil naglalaban yung puso ko at saka yung kalooban ko, nahantong po akong na-ospital for stress. It took 11 days. Binigyan po ako ng pahinga ng Panginoon upang mapagbulay-bulayan mga bagay-bagay. One time na nag-aagaw yung aking buhay, yung nagsasarado daw yung aking hininga. Pagpikit ko po ng aking mata, nakita ko na pintuan ng langit. Pagbukas ko naman, nandun pa rin ako sa ICU. Pero salamat po sa Panginoon dahil may purpose pa siya. Kaya buhay pa po ako. At isang bagay lang po natutunan ko na makapagpapasaya sa akin ay hindi po yung yaman ng Amerika, kundi yung pagwawagi ng kaluluwa at paglilingkod sa ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. At sa ating pong pagbibigay ngayon, mga kapatid, alam kong handang-handa na kayo. Maibigay po natin ito ng may ngiti, hindi lang po sa ating mga mukha, kundi pati po sa ating mga puso. Manalangin po tayo. O Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na hindi po kami nakukulangan sa aming mga kinakain. Meron pong bubunga na tumatakip sa amin sa araw at sa taglamig. Salamat po, O Diyos, na ang aming pong pamilya ay pinagpapala mo ng kapayapaan at magandang samahan. Salamat po, O Diyos, na meron kaming hininga at nagising po kami ngayong umaga. Sa lahat ng mga bagay na iyong katapatan na hindi masayod ng aming unawa, Panginoon. Doon sa mga biniloob mo na aming maunawaan, Lord, na ang aming mga puso ay lalo pong masiyahan sa iyo, O Diyos. At sa kagalakan na iyon, lalo na sa kaunawaan at pinagpapala mo sa mga kakayanan, Panginoon, kaya kami kumita. Lord, maibigay po namin ang pinakamahusay sa iyo at tanggapin mo po ito, O Diyos. Basbasan mo that there will be continuity in our resources, in our blessings, Father. Salamat po dahil ikaw ang nagloob nito na makapangyari sa amin. Salamat po minsan pa ang kapurihan, kaluwalhatian, pasasalamat sa iyo lamang, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
God, if you have your Bible with you, it's Thanksgiving season. We'll be reading in English and Tagalog. Amen? Sa kapanahunan pong ito, nais ng Panginoon na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Masusumpungan sa Psalms 100. Na pong gagawin natin, basahin natin, kasi taglis to. Basahin natin sa English, tapos po ay tatagalogin natin. Tayong lahat ay tumayo. Psalms 100. Buti pa siguro, bagamat nandyan yung English, basahin ko na lang sa Tagalog. Sumunod kayo sa English. Psalms 100. Ito pa ang sabi, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan. Paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tapos po sabi, pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdidiwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Doon po sa verse 4, ang sabi doon, pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Para po bang iyong pasasalamat ay bahagi, parang sabi sa English, protocol sa presensya ng Panginoon. Amen? Pagkatapos po, ang sabi sa Philippians. Basahin ko muna sa Tagalog, sa awit 92. Bakit nagsa-sound effect? Ang magpasalamat sa Panginoon Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niya'y wagas at dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihahayag din naman. Tapos sa Philippians 4:6 po, sabi doon, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving. Sabihin po natin, with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. Father, as we meditate on your word, we celebrate your goodness and we thank you for the opportunity as we read, listen, and meditate on your word. We pray, Holy Spirit, open our spiritual eyes and understanding. Speak to our heart. We humbly pray. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng amen. Amen. Tayo po'y makaupo na. 2 buwan na lang at tapos na naman ang taon. Ang buwan ng Nobyembre, it's like a Thanksgiving season celebration. Sabi dito sa aking notes, God expects gratitude to be the primary motivation behind everything in our lives. Ang sabi po dito sa Pilipos 4, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Ipadama nyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Sabihin po natin, pananalangin may pasasalamat. Nais ng Panginoon, pagka tayo nanalangin, ang entrance natin doon ay pagpupuri at pagpapasalamat. Hindi parang pagpasok natin sa panalangin, God, give me this, give me this, give me this, para pang nag-order ka sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay matuto tayong magpasalamat sa Kanyang presensya. Sapagkat mentras tayo nagpapasalamat, yun ay nagpapakita na meron tayong tama at magandang relasyon sa Diyos. Alam nyo, sa ating pamumuhay sa araw-araw, you either
have a grateful heart or you are worrying? Ang sabi ni Pablo sa mga alagad, doon sa binasa natin, magala kayong lagi, sabi niya doon, sa Panginoon. Muli kang inuulit, magala kayong lagi. Huwag kayong mabalisa. Ano ay kinababalisa natin sa ating buhay? Alam niyo po, pag binasa natin ng Old Testament, alam natin ng istorya ng Israel, they have been crying for God for years kasi sila ay inalipin ng imperyong Egypt. Sila ay inalipin, forced labor, silang gumawa ng pyramid, kulang na kulang ang kanilang sahod, pero sila ay dumami ng dumami at sila ay nagsimulang humingi ng awa at tulong sa Panginoon. Tumugon ng Diyos, tinawag niya si Moses sa natin ang istorya doon sa bundok pagkat siya ay pumatay ng tao. He was the most wanted man in Egypt. Tumakas siya punta siya sa kabundukan at naging pastor siya. Pagkatapos ng 40 taon, alam po natin istorya, na parang pinalambot siya ng Panginoon, ang Panginoon nag-reach out sa kanya. At ang sabi sa pamagitan ng halamang may apoy, alam natin, at nadinig niya ang boses, Moses, Moses, tapos, you are in holy ground. Tapos po, ang sabi ng Panginoon, sino ka, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ako nga. Nais kitang isugo, pabalik doon sa Ehipto. Sabi niya, Panginoon, bakit ako? Hindi ko kaya. Marami siyang excuses. Sa madalit salita po, katulad ng marami sa atin, tayong lahat ay tinawag ng Panginoon. Ewan ko sa inyo, nung ako'y tinawag ng Panginoon sa gawain at sa kanyang kaharian, marami akong mga excuses. Bata pa ako, ganito ang aking ambisyon, ganito, ganyan. Pero alam niyo po, pagka ikaw ay mayroong lola o nanay o kaibigan na nananalangin sa iyo, alam niyo po ba, the prayer of righteous men availeth much. Yung pong nanay ko sa saliw ng pamalo, pinus akong maging altar boy. Masunurin at dahil sa saliw ng palo at pangaran ng aking ama, ako yung naging altar boy. Pero ganun pa man sa aking pagka-altar boy, sa aking pananalangin sa araw-araw, at alam niyo, akala ko, tinatawag akong ng Panginoon maging pari. Kaya alam mo, marami akong kabulustugan, marami akong mga kabarkada. Yun ang labanan sa ating isipan. Sa banalit salita po, mayroon akong lola naman, nung ako'y nag-college, na once a month po, pumupunta sa aming bahay, may dalang bag, Bible na malaki, at saka pa nga pagkain. Ang akin pong nanay, mahirap lamang sabi sa akin ng nanay, sa saliw ng palo at pangaral, titipunin kami mga anak at apo, sabi ng aking lola. O, kumain na kayo. Pero bubuksan po niya yung Bible at mag-share ng mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ay natatas doon sa aking lola, matanda na siya. Once a month, siguro nasa 60, 70 na siya. Meron siyang dalang pagkain, meron siyang Bible, at pinagpipray kami. Sa loob-loob ko, ang bait nitong lola ko na ito. Well, anyway, yan po palagay ko ay paghahanda ng Panginoon. Nung ako'y nag-college, nag-stay ako doon sa aking lola. Ang bahay niya sa Tondo. Mayroon siyang Bible study every Thursday. At ako po, nung sa Katoliko ay binusan sa bautismo. Winisikan pala. So, doon sa Iglesia de Cristo, sa Moriones, dahil sa Bible study at kapapanalangin at kapipray ng aking lola, ako naman po ay tumanggap sa kanilang church at ako naman ay binusan. Pagkatapos po, ay bagamat sinuko ko na yung buhay ko at ay parang ako pa rin ang nasusunod sa akin sarili. Sino sa inyo ang ganun nung araw? Pero ngayon hindi na. So ito po ang pangatlong beses na ako yung nangako sa Panginoon na pagka pinahaba niya akong buhay, ako yung maglilingkod sa Kanya. Ako po ay na-aksidente. Akala ko ay mamamatay na ako. Sabi ko, Panginoon,
Pangatlo ko na itong pangako sa iyo, pero tutuparin ko na po. Gagawin ko na po ang pinagagawa mo sa akin. To make the long story short, after that po, paglabas ko sa ospital ng 2 linggo, ay nag-start po ako ng discipleship, Youth with a Mission. Ito po ay yung mga kabataan sa buong mundo na ang misyon ay hindi lamang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, kung hindi mga mananampalataya, disciples of the Lord, that we go to the nation and preach the gospel of the kingdom. Can you say amen? Praise God. Ba't ba ako napunta doon? Balik po tayo sa istorya ng mga Israelitas. So sa kanilang pagdaing, tumugon ng Panginoon. Ipinadala si Moses. At ang kapangyarihan ng Panginoon pagkatapos ng ilan, mga siyam na mga milagro, ay nakumbinsi ang emperor ng Egypt to release them and let them go. Kasi sabi ng Panginoon, meron akong lupang pangako na para sa inyo, flowing with milk and honey. Tutubusin kayo sa iyo sa kahirapan, sa lahat ng kasiphayuan sa buhay. I came to give you life more abundantly. So yung lupang pangako, mayroong sabi ng Bible estimate, about 3 million people come out of Egypt sa pangunguna ni Moses. Nakita nila ang milagro at kapangyarihan ng Diyos. Yung dagat na pula ay nabuksan. Yung kanin sila ay sa disyerto, humingi ng karne, ay pagpadala ng maraming ibon, pugo. Pagka nagiginalot sila sa gabi, mayroon pong haliging apoy na presensya ng Panginoon. Sa paglakad niya sa disyerto, nakita nila yung parang yung presence ng Lord na alapaap na parang umbrella nila, protection sa init ng desierto. Pero ganun pa man, after so many months, yung po nilang travel nila sa supposedly mga 3 weeks lang daw, 2 to 3 weeks lang, ay naging 40 years. Alam niyo kung bakit? Sa halip na sila ay magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw, sa pagtubos sa kanila, sa kahirapan, nagre-reklamo yung mga tao. Most of them complain. Sabi niya, mabuti pa doon sa ito, meron tayong pakwan, meron tayong orange juice, maraming pinaalipin nga tayo, pero sapat tayo sa pagkain. Dito, mana sa umaga, mana sa tanghali, mana sa hapon, pag tumuha ka ng marami, napapanis pa. So sabi nila, palitan na natin si Moses, bumalik na tayo sa kabila, sa Ehipto. Alam niyo po, nagalit ang Diyos. Kasi itong sangkatutak na tao na ito, nagreklamo. Gusto nilang patayin si Moses. Kasi nandun na po sila sa cross, sa hangganan ng lupang pangako. Ang pangako doon ay, ang lupang pangako ito is flowing with milk and honey. Paano magiging flowing with milk and honey? Ibig sabihin ng milk, maraming bakahan na gagatasan. Amen? Yung honey ay maraming mga bubuyog dahil maraming halamanan, maraming bulaklak ang mga sagana. Ang lupang pangako sa lahat ng bagay. Ito lang ang problema. Yung malalaking mga baka at malalaking mga pananim, ang nag-aalaga at nagsasaka ay mga higante. So natakot at naguri yung mga tao. Buti pa bumalik na lang tayo, magkakamatay lang tayo dito. Alam nyo, dahil sila ay nagkulang ng pananampalataya, sa halip na magpasalamat sa Panginoon, nagreklamo sila sa Panginoon. Nagalit ang Panginoon, gusto silang patayin lahat. Ang sabi na lang ng namagitan si Moses, sabi ng Lord sa kanya, o sige, lumakad kayo, hindi ko na lang kayo sasamahan. Sabi ni Moses, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, ay buti pa, mamatay na kami lahat dito. O sige, ganito na lang. They will wander for the next 40 years. All those people, 40 years down, 40 years up, patay sa disyerto. And he raised up a new generation papunta doon sa lupang pangako. So, kaya po sinasabi ito, nais ng Panginoon, mag-practice tayo ng pasasalamat. Amen? Sabi dito sa aking notes, God expects gratitude to be the primary motivation behind everything in our lives. Doon ang sinabi ni Pablo, be thankful in all circumstances. Magpasalamat in all circumstances, not for all circumstances.
Kasi nung isinulat ni Pablo ito sa mga taga-Pilipos at saka sa all other epistles, nakabilanggo siya sa bilangguan ng Roma, nakatanikala siya. Pero yung encouraging words na ito, sinasabi niya, hindi siya nagpapasalamat dahil siya natinikala. Pero despite of the situation, ang problema ng buhay niya, ang sabi niya, magpasalamat kayo, maggalak kayong lagi. Huwag kayong masyadong reklamador, kundi magpasalamat tayo. Meron po ako dito ilang scientific benefits. They studied that God rewards gratitude. And number 1, gratitude improves our brain and physical health. Biblical support point of Proverbs 17:22. A cheerful heart is a good medicine, but a broken spirit saps a person's strength. So, nais ng Panginoon, it brings health to our body pagka ikaw ay masayahin. Pero pagka ikaw ay malungkutin at makonsumin ka sa buhay mo, dadali lang ang buhay mo. Gratitude, number 2, creates happiness. And not only happiness, but helps you sleep good. Pagka marami kang konsumis na buhay, minsan, pati sa pagtulog mo, na-istorbo ka. The happiest people are those who are the most grateful. Focusing on the good things that God has done in your life brings joy. Ito po ang sabi ni David sa Psalms 126. The Lord has done great things for us, and we are very glad. Tell your neighbor, you should be glad. Have good sleep. Don't worry, be happy. Kaya nga sabi ni Pablo, huwag kayong mabalisa sa problema nyo. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Naalala ko yung istorya ng isang mangangaral sa London. After preaching po sa isang iglesia, umuwi na siya, medyo may gabi na, na-hold up yung preacher. So, sabi niya, namumutla siya nung dumating sa bahay. Sabi niya sa asawa niya, pambihira, na-hold up ako. Kumusta ka naman? Eto, mukhang bakit nakangiti ka pa? Kasi, tinatanong ko sa Panginoon, ba't ako na-hold up eh? Alam mo, ni-reveal sa akin ng Lord, sabi niya, binigay ko yung lahat yung konti kong pera, sabi niya, alam mo naman yung wallet ko, konti lang yung perang nandoon, konti lang nakuha niya. Pagkatapos, ako yung nagpapasalamat, hindi ako pinatay, yun lang, pera kong konti ang kinuha. Praise God. Ano pa, ba't ka pa nagpapasalamat? Kasi nagpapasalamat ako, hindi ako ang hold-upper, ako ang na-hold up. So, ang perspective ng isang taong may magandang relasyon sa Diyos, kahit na in the midst of trouble, trials, and testing, sabi ni Pablo, be of good cheer. Maggala kayong lagi. Amen? Alam niyo po ba, pagka inaatake ka na sa talas, sakit, karamdaman, problema, suliranin, kahirapan, ano man yung... Kasi sabi ni Jesus, Satan comes to steal, kill, and destroy. But Jesus said, I came to give you life, life more abundantly. Ano ang pipiliin mo ngayon? Inatake ka na sa talas, magre-reklamo ka ba? Palulungkutin mo ba yung buhay mo? No. Sabi ni Jesus, you are more than conqueror, overcome bad things with good attitude. At magpasalamat tayo sa Panginoon. Gratitude is an antidote to toxic emotion. Good or bad, it's up to you. Gratitude defeats emotions such as worry, depression, anger, and fear. You can be grateful and worried. You cannot be grateful and worried at the same time. Paul described connection between gratitude and kind of peace that overcomes negative emotion. Don't worry about anything, ang sabi po nito sa Philippians. Instead, pray. Tell your neighbor, pray. Pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all that He has done. Be positive. Count your many blessings. Name them one by one. Huwag mong bilangin yung kulang sa'yo o yung wala sa'yo. Ang bilangin mo yung mga pagpapala at presensya ng Diyos. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand.
His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. Another reward of a good attitude or a gratitude heart, gratitude improves relationship. Whether it's your relationship with your spouse, your children, your coworkers, your neighbors, your friends, gratitude will transform and get your relationship better. You will have fewer arguments when you grow more thankful for the people in your life. So when we give thanks, we count the many blessings that the Lord has bestowed upon us. Every morning, I thank God for my lovely wife. She cooked breakfast for me. I was upstairs reading and meditating. She would just say, "Oh, Papa, breakfast is ready." First thing I do is thank God and thank my wife cook for me every day. And if there is some argument, if you start thanking, alam niyo po, yung ano man yung problema, suliranin. Discussion, wala na. Kasi nakapokus ka na sa pagpapasalamat and appreciation to the goodness of God and to the relationship you have. Amen? Gratitude opens the door to people and opportunities. Gratitude is an evidence of spiritual maturity. Sabihin po natin, spiritual maturity. God's ultimate goal for you and me is to become like Christ. Before you sleep, every night, magkaroon ka ng a little evaluation. Lord, today, ano ba ang naging problema ko? Did I improve a little bit today? O nainit na naman ang ulo ko at nasigawan ko na naman si Mrs. Gratitude pleases God and brings His blessing. Psalms 50 said, "Is the praising life, it is the praising life that honors me, says the Lord. It has always baffled me that when we spend little time in Thanksgiving, this Thanksgiving season, let's honor the Lord, making gratitude the center of our life." What we have to be thankful for. Let me just share to you 5 things pagkatapos pa magko-communion tayo. 5 things to be thankful for, even in bad times. Let me just pull my nose here. 5 things that I can always thank God for. Number 1, I thank God for the grace He's shown me. Sabi po sa Ephesians 2:8, you have been saved by grace. Tell your neighbor, you have been saved by grace through faith. Not of yourself, it is a gift of God. So, because I am saved, I can go anywhere and I can talk to anybody. And we are in the Middle East, I talk to dozens of Islam. They read the Quran 3 times, pray to Allah 5 times. They know their Quran. And I just told him, hey, appreciate you praying every day. But the bottom line is this: if you die right now, do you think you go to heaven? Oh, that's why we pray every day, so we can be a better person. But you are still a sinner. The wages of sin is death. That means separation. 2 kinds of death. Physical separation, when this physical body goes back to dust, and spiritual separation if you don't have a Savior. Eternal separation from God. They are all listening. That's the Bible, bro. Allah cannot save you. Muhammad cannot save you. Only Jesus Christ, named Savior, can save you. So I can always thank God because of His saving grace. Number 2, I can thank God always because of the plan He has for me. Jeremiah 29:11, I have the good plans for you, says the Lord. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a good future. I will just make this quick. Another reason why I praise and thank God always is the promise that He will never leave me. Jesus said, I will never leave you. I will never forsake you. Praise God.
And another promise of Jesus that I always thank Him every day, and I remember Him every day, is for the home He prepared for me in heaven. Jesus said, I go to the Father to prepare a place for you. After I prepare a place for you, I will come again so that you will be with me forever and forever. And you know, I believe there is one reason why Jesus instituted the Last Supper is for us to remember. He even said, do this in remembrance of me. Pwede po ba akong makatawag ng 5, 6 na magigiting na lalaki? 6? Ano ba to? Tama ba ito? So, 6 lamang po. mga kalalakihan po, mga nanay. Thank you, Jesus. So we thank God. Need one more. Brother Jun, you want to go come? Brother Jun. So, Eucharist is a celebration of thanksgiving of what Jesus did on the cross. The broken bread represents the body of Christ. And He teaches, by the stripes of Jesus, we are healed. Amen? Biruin mo, Jesus' body is perfect. Never sin. As a matter of fact, lahat ng patungan niya ng kamay, gumagaling. Pati yung patay, nabuhay. He was a powerful Savior, the manifestation of God in the flesh. At dahil din ng Panginoong Hesus, sa fruit of the vine, representing the blood of Jesus, shed on the cross to wash away all my sin. And say, all my sin. I was made righteous because of Jesus' blood. He paid the price that I cannot pay. This is not religion, this is relationship. So in the essence, in the atmosphere of prayer, thanksgiving, let us remember the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Not only to remember it, but to understand that we are saved by grace. And we are transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Now we are representative, reflection of the light. Jesus said, I am the light of the world. And if you have Christ in you, you are the light of the world. Light pushes darkness. We represent the kingdom of God. So this communion is a healthy way of remembering the price He paid. Remembering what He wants us to do. You are the salt of the earth. Salt influences the environment. Water becomes salty. God wants your life and my life to influence others for the kingdom of God. Let's bow our heads and let's pray. Everyone declare this Thanksgiving prayer with me. Dear Jesus, you are my Savior, my Lord, soon coming King. You have written my name in the book of life. Bless this element, Lord, because I receive you as my Lord and Savior. Amen. Be in the spirit of thanksgiving. Let's all stand.
Lord Jesus. Pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Ang katawan naghirap upang iyong kamtan ang buhay na One more time, sing it to the Lord. Ang sarang ng bagong tipan, ilamin mo't makibahagi. Ito ang sarang ng bagong tipan, ilamin mo't mag-iisa. Yan ang dugong dumalag upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Nang gabing ang Panginoong Jesus ay pagkanulo, dumampot siya ng tinapay. Kanya itong pinagputol-putol. Tayo pong lahat sa tinapay. Sinabi ng Panginoong Jesus, ito ang aking katawan na nagtiis ng libong hirap at sakit. Sa mga latay ng Panginoong Jesus, tayo ay gumaling. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na ating manunubos, bigyan tayo ng karapatan sabihin sa sakit karamdaman, lumayas ka. Ang aming katauhan ay templo ng Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Ganun din naman, kinuha ng Panginoong Jesus ang saro. Matapos siyang makapagpasalamat, kanyang diniklara, kanyang sinabi, "This is the New Testament of my blood, shed on a cross for the remission of your sin." Tayo pong lahat. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Panginoong Hesus, kami taos-pusong nagpapasalamat. Inaalaala namin, Panginoong Hesus, nagbubuka ng iyong dugo mula ulo hanggang paa sa papatawad, ikalilinis ng lahat ng aming mga kasalanan at kalikuan. Lord, alam mo po ang our downsitting and our pricing. We just pray, Father God, in the name of Jesus, He is our righteousness before you, Father. You are holy, holy, holy. We can only enter into your holy presence through the name and the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Manatili po tayo sa Espiritu ng panalangin. Nais ko pong buksan ang altar for prayer. If you have any prayer need, may it be financial, relational, sakit karamdaman, let's all together pray. Bago po tayo Thank you. We will be praying for one another. Thank you, Jesus. And then we'll speak blessing. Lahat po ba ng... Thank you. I want to call the elders to please come. Elders, listen.
Taas po natin ating kamay sa Panginoon. Let's sing this to the Lord. And then we'll pray. Thank you, Jesus. One more time, chorus, and then we'll pray. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. God Almighty. Thank you, Jesus. Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kamay sa iyo with praise and thanksgiving. Mighty God, loving Father, bless us and keep us. Lord, let your peace, your presence, your anointing rest upon us. And Holy Spirit, thank you for your indwelling presence, for your anointing, for your empowering. At maingat namin, Panginoon, ibibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan as you basbas each and every one of us with your blessing and your anointing. And this is our humble prayer and declaration. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. God bless you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, kapatid.